Kailangan malaman natin, Nay, kung anong sikreto ni Santina. Kung bakit sarap na sarap tong mga lalaking to sa lugaw niya. Parang wala namang kakaiba sa lasa. Anak, hindi ba delikado itong gagawin natin? Baka mahuli tayo ni Santina. Isumbong pa tayo sa barangay. Sabihin niya bakit tayo naninilip sa kanya. Labag yata ito sa batas. Baka masyado maingay, Nay. Baka marinig tayo ni Santina. Wala naman tayong gagawing masama eh. Titingnan na natin kung anong ginagawa niya sa ganitong oras. Malakas ang kutob ko, Nay. May kakaiba sa kanya. Simula nang tumatay siya dito sa barangay natin, maraming nangyayaring krimen na hindi basta-basta. Bakit naman laman loob ng mga taong nawawala? Diyos ko, Melba, nakakatakot naman yan. Kailangan lang nating makahanap ng mga ebidensya na aswang si Santina at siyang pumapatay rito para mahinto na rin ang patayan dito, Nay. Anong ginagawa niyo rito? Mga tampalasan! Santina, nandito kami para... Huwag ka na magpaliwanag. Hindi ko naman akalaing ang mga magiging sahog sa lugaw ko ang siyang lalapit pa rito sa bahay ko. Kayong mag-inang mga epal, katapusan niyo na! Santina, maawa ka. Huwag mo kaming sasaktan. Huwag mo kaming papatayin. Sinasabi ko na nga ba, isa kang aswang! Aswang ka! Demonyo! Mamatay ka na! Patayin! Sinasabi ko na nga ba, isa kang aswang! Aswang ka! Demonyo! Mamatay ka na! Hi guys! Bitin ba kayo sa mga kwentong aswang? Ako nga pala si Miss Ami. Please subscribe to my channel, Miss Ami Aswang. Nyo ha? Kita-kits! Magandang araw po sa lahat ng ating tagapakinig. Bago po tayo magsimula, nais ko lamang ipaalam na nitong mga nakaraang araw ay may ilang channel na lumalabas at kinokopya o ninanakaw ang ating mga content. Kaya't hinihiling po namin ang inyong tulong na i-report ang mga ito. Ilan sa kanila ay Gabi ng Lagim, BDK Pinoy Creepypasta, Bulong ng Gabi, at Kwentong Dilim Verse. Tulungan niyo po kaming protektahan ang aming mga content sa pamamagitan ng pagre-report sa amin kung napanood ninyo ang aming content sa mga nabanggit na channel o sa iba pang channels na hindi nabanggit. Magandang araw po, Miss Anne. Tawagin niyo na lang po akong Melba, 22 taong gulang, Tubong San Roque. Isa po akong fresh graduate ng Hotel and Restaurant Management. Isa po akong avid listener at fan ng YouTube channel ninyo. Sikat po ang karinderya namin sa aming barangay. Ang totoo, kung hindi dahil sa karinderya namin ng nanay kong si Nanay Pat, baka hindi ko po natapos ang kolehiyo. Bata pa lang ako, sanay na akong magtimpla ng sabaw, maghugas ng kaldero, at tumulong sa pag-serve ng lugaw sa mga suki namin. Iyon na kasi ang kabuhayan namin mula pa noon. Ang maliit naming karinderyang nasa halos gilid lamang ng palengke at barangay hall. Solo parent ang nanay ko at hindi ko kailanman nakilala ang tatay ko. Sa totoo lang po, hindi ko kinakahiya yon. Sa halip, pinagmamalaki ko pa nga. Dahil sa lugaw namin ni nanay, nakatapos ako sa pag-aaral. Sa bawat batsa ng sinigang, sa bawat timpla ng asin at patis, nandoon ang pawis at pagod naming mag-ina. Pero nandoon din ang pagmamahal. Ngayon pong tapos na ako sa pag-aaral, naghihintay pa rin ako ng tawag mula sa mga inaplayan kong hotel at restaurant sa bayan. Pero habang wala pa, tumutulong pa rin ako kay nanay sa karinderya. Ako nang bahala sa mga toppings ng lugaw, tokwa, baboy at itlog. Ako rin ang madalas mag-asikaso sa mga suki namin. Sikat na po ang lugawan namin dito, Miss Anne. Sabi nga ng mga tricycle driver naming suki, sa lugaw ni Aling Pat, siguradong busog ka na, nakangiti ka pa. Mura na kasi, malinis pa. At higit sa lahat, puno ng malasakit. Tuwing umaga, dinaragsa kami ng mga tao, mula sa mga estudyante, tricycle driver, hanggang sa mga empleyado sa barangay hall. Minsan nga, hindi na kami halos makahinga sa dami ng order. Pero masaya, kasi yon ang mundong kinalakhan ko. Ang mundo ng lugaw, asin, at sabaw ng giniling. Ay naku, Melba.
Katatapos lang ng lunch at kagaya ng dati, sold out na naman tayo. Lalo na yung lugaw mo. Ubos hanggang huling patak ng sabaw. Kasi Nay, alam mo naman specialty ko talaga yung lugaw. Pero mukhang kailangan na naman natin magluto para sa merienda. Ang dami na namang nagpa-reserve kanina. Oo nga anak. Ayusin mo na yung kalan mamaya. Ako na muna sa palengke. Pero bago yan, kumusta na pala yung mga inaplayan mong trabaho? Nagpasa na ho ako ng resume sa mga hotel at restaurant sa buong Capiz. Baka sakali may tumawag na kahit isa sa kanila. Gusto ko na rin kasi makapagtrabaho. Para naman may pandagdag tayo sa puhunan dito at makapagpa-renovate na rin ng mas malaking kainan. Huwag mong madaliin anak. May tamang oras para sa lahat. Hindi mo kailangang ma-pressure. Basta tuloy lang sa paghahanap. At habang wala pa, nandito pa naman ang karinderya natin. Alam ko, Nay. Pero minsan naiisip ko rin, baka hindi ako tanggapin kasi wala pa akong experience. Abay, kung experience ang hanap nila, sabihin mo mula pagkabata, marunong ka na magtimpla ng lugaw na pinipilahan ng buong barangay. Hindi lahat nagtapos ng HRM may ganitong karanasan, no? Oo nga, Nay. Siguro nga dapat ipagmalaki ko rin yun. Tama. At kahit saan ka mapunta, huwag mong kakalimutan. Dito mo unang natutunang magpasaya ng tao sa simpleng pagkain. Salamat, Nay. Sige, lutuin ko na yung para sa merienda. Baka maubusan na naman tayo. Yan ang anak ko. O sige, ako na muna sa palengke. Huwag mong kalimutan yung patis ha. Hindi ko makakalimutan yun, Nay. Hindi kumpleto ang lugaw pag walang patis. Alam mo Melba, kanina sa palengke, ang dami nagkukwentuhan tungkol sa bagong dayo rito sa atin. Babae raw, mga kaedad mo siguro, mukhang taga Maynila dahil sa paraan ng pananamit. Ay nako, halos lumuwa na ang dibdib at sobrang ikli ng shorts. Ha? Talaga, Nay? Baka naman naiinitan lang. Ang init pa rin kasi kahit bar months na, oh. Anak, iba na yung suot niya. Sabi ni Aling Puring, napalingon daw lahat ng mga lalaki sa tapat ng bakery nang dumaan yung babae. Wala pa raw isang linggo dito, pero usap-usapan na sa buong barangay. Ay nako, Nay. Normal na lang naman yung mga ganyan damit sa panahon ngayon. Sa Maynila, halos ganyan ang uso. Crop top, short shorts, walang big deal. Ewan ko sa inyong mga bata ngayon. Pero dito sa atin, malaking bagay yon. Alam mo naman ang mga tao rito. Konserbatibo pa rin. Konting pakita lang ng balat, pinagchichismisan na. Siguro nga kasi, bihira sila makakita ng ganun dito. Pero baka naman maayos yung babae, Nay. Huwag muna tayo manghusga. Sana nga anak. Pero hindi ko rin maiwasan magtaka. Sabi ni Aling Tasing, nagbabalak daw magtayo ng negosyo yung babae. Hindi pa nga lang malinaw kung ano. Baka tindahan o salon. O baka lugawan din katulad natin. Huwag mo nga pangkitin yan, Melba. Kapag lugawan din ako, baka mabawasan ang suki natin. Hay, Nay, huwag ka mag-alala. Kahit magtayo pa siya ng 10 lugawan, walang tatalo sa lugaw natin. Aba dapat lang. Pero sige, titingnan natin. Iba rin kasi ugali ng mga taong galing Maynila. Mga sopistikada, malakas ang dating. Tingnan na lang natin kung anong klaseng tao siya. Malay mo, magisuki pa natin, Nay. Ay, teka anak, ayan. Tingnan mo. Yung babae naglalakad na yun na halos tumatalbog ang dibdib sa paglakad. Mukhang hilaw na labanos. Siya yung sinasabi ko. Ang ganda nga. At ang puti, Nay. Grabe, parang artistahin. Kasing puti siya ni Marian Rivera. Anak, mas maganda ka pa rin. Tingnan mo naman ang balat mo, Morena. Kutis Pilipina, Malakatrin Bernardo. Nanay nga talaga kita, bolera. Loka, syempre anak kita. Sino pa ba unang pupuri sa'yo kundi ako? Isa aking kagaling at nagmana ng kagandahan. Sige na, Net, baka maubusan ka pa ng mabibili sa palengke. Ako na bahala sa paghuhugas ng mga pinagkainan. O sige na, alis na ako. Miss Anne, 1 linggo na ang lumipas mula ng unang ikwento ni nanay ang tungkol sa babaeng dayo sa amin. Akala ko noon, chismis lang talaga. Pero isang gabi, habang nasa bahay na kami, bigla siyang nagkwento. Melba,
May bagong balita si Aling Puring kanina sa palengke. Alam mo raw ba yung babaeng dayo na pinag-uusapan natin noong isang linggo? Yung taga Maynila daw, Nay? Oo, ano raw tungkol sa kanya? Aba, lugawan din pala ang itatayo nun. Karinderya rin, katulad natin. Naku anak, baka mabawasan tayo ng customer kapag nagbukasyon. Lugawan din? Dito pa talaga sa atin? Ang tapang naman niya. Pero Nay, huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala sa atin ang mga suki. Sanay na sila sa lasa ng lugaw natin. Ewan ko anak. Alam mo naman ang mga tao rito. Madaling maingganyo sa bago. Lalo na kung maganda yung tendera. Baka sa kabila na sila kumain. Grabe ka naman, Nay. Parang sinasabi mo hindi ako maganda. Nay, hindi lang ganda ang hinahanap ng mga tao sa lugaw. Gusto nila yung masarap, malinis at may puso. Yun ang meron sa atin. Ay, sana nga anak. Ayokong masayang yung mga taong nating pinaghirapan dito. Hindi mangyayari yun, Nay. Tingin nyo ba, basta-basta nilang iiwan ang lugaw ni Aling Pat? Kahit may bagong karinderya pa yan, babalik at babalik sila rito. Ang galing mo talaga mambola, Melba. Pero oo nga, may punto ka. Iba talaga ang lugaw natin. Niluto ng may pagmamahal. Tama! Kaya relax lang kayo, Nay. Hayaan na natin magtayo siya ng lugawan. Malay nyo, maging kaibigan pa natin. Kaibigan, ewan ko sa'yo, Melba. Pero sige, tingnan natin kung anong klaseng lugaw ang kaya niyang ipaglaban. Miss Anne, isang araw habang abala kami ni Nanay sa karinderya dahil maraming parokyano, may pumasok na bagong mukha. Nakapalingon agad ang lahat. Kasi nga naman, bihira kang makakita ng ganoon doon sa amin. Maputi, maayos ang buhok, naka-short shorts, at blouse na halos hindi na kailangan ng jacket kahit tirik ang araw. Siya, si Santina, yung babaeng pinag-uusapan ng buong barangay na bagong salta. Ngumiti siya sa akin ng matamis, pero may kung anong lamig sa mga mata niya. Umorder siya ng lugaw, plain lang daw, walang tokwa o itlog. Inihain ko ang order niya. Tahimik ang karinderya noon, Miss Anne. Ramdam Hindi tugma sa panlasa ko. Diyos ko, parang tubig lang to. Sa Maynila, kahit sa tabi ng MRT, mas malasa pa yung lugaw doon. Pasensya na po, Miss. Iba-iba naman po talagang panlasa ng tao. Kung ako sa inyo, dagdagan nyo ng konting arte. Lagyan man lang ng presentation. Hindi yung ganito. Lugaw na parang pang-barangay lang. Ganun po talaga dito, Miss. Simple lang. Ang mahalaga, malinis at nakakapusog. Simple? Di kayo ng simple. Baka kaya mura kasi kulang sa lasa. Salamat pa rin po sa pagdaan, Miss. Sana sa susunod, mas magustuhan nyo na. Hindi na siguro. Pero good luck ha. Mukhang kailangan niyo yung sinasabi ko. Miss Anne, yun po ang unang beses na nagkaharap kami ni Santina. Hindi ko akalain na ganoon pala siya. Maganda nga, oo, pero matalim ang dila. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Miss Anne. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Kasi ilang taon na naming pinaghirapan ni Nanay yung karinderya. Ito na ang bumuhay sa amin. Tahimik akong nakatayo sa likod ng counter, pilit na ngumiti. Pero sa totoo lang, ang sakit. Hindi dahil nilait niya ako, kundi dahil ginawa niya yon sa harap ng mga taong araw-araw naming pinagsisilbihan. Pero laking pasasalamat ko na lang po kasi hindi ako pinabayaan ng mga suki namin. Pagkaalis ni Santina, sinabi naman ng mga parokyanong kumakain na masarap naman ang mga putahe namin, lalo na ang lugaw. Doon ako napangiti ulit, Miss Anne. Kasi kahit may isang taong bumatikos, mas marami pa ring naniniwala sa amin. Pero habang pinupunasan ko yung mesa kung saan siya umupo, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit ganoon ang naging dating ni Santina? Parang may ibang layunin. Hindi lang basta customer na nagreklamo. May kung anong kakaibang lamig sa presensya niya. At mula nga po noon, hindi na siya nawala sa isip ko.
Parang alam kong hindi yon ang huli naming pagtatagpo. Hanggang sa dumating na nga ang araw na kinatatakutan namin. Nabalitaan na namin ang pagtatayo ng karinderya ni Santina sa tapat ng kanyang bahay. Melba, may balita ako. Nagtayo na ron ng karinderya yung Santina na yon. Doon mismo sa tapat ng bahay niya. At lugaw rin ang paninda. Lugaw din, Nay. Aba, hindi talaga nagpapahuli yung babae na yun, ano? Oo, anak. Sabi ni Aling Taseng, ang daming tao ron ngayon. Lalo na raw mga lalaki. Mga lalaki? Hindi naman siguro dahil sa lugaw yun, Nay. Alam nyo na, baka dahil sa tindera. Ay, nako. Yan din nga ang sabi ko. Ang ganda kasi. Tapos yung suot daw, parang hindi pang karinderya. Parang pang modelo sa billboard. Baka gusto lang niya maka-attract ng suki, Nay. Alam nyo naman, may kanya-kanyang diskarte sa negosyo. Diskarte. Kung ganyan ang diskarte, kawawa naman tayong mga marangal magluto. Lugi tayo sa ganda. Nay naman, huwag kayong mag-alala. Di naman lahat ng tao bibili lang dahil magandang tindera. Ang lugaw natin, subok na ng mga tao. Sana nga anak. Pero alam mo, napapansin ko, yung ibang suki natin, hindi pa dumadaan dito ngayon. Baka lumipat na ron. Kung lilipat sila, ibig sabihin di sila tunay na suki. Pero babalik din yun, Nay. Walang tatalo sa lasa ng lugaw natin. Sana nga Melba. Kasi kung lugaw din ang labanan, sigurado akong tayo pa rin ang panalo. Tama yan, Nay. Basta tuloy lang tayo. Malay nyo, pagkatapos ng ingay, balik din sa atin ang mga tao. Miss Anne, makalipas po ang ilang linggo, parang kidlat na kumalat sa buong barangay ang pangalan ni Santina. Araw-araw dinadagsa ang lugawan niya at karamihan puro lalaki. Sabi nila mas malinamnam daw, mas masarap at hindi raw maipaliwanag kung bakit iba ang timpla ng lugaw ni Santina. Hindi ko rin maiwasang mapaisip kasi halos lahat ng dating suki namin, yung mga trabahador at tricycle driver na araw-araw na kumakain ng lugaw ko, doon na kumakain kay Santina. Ang nakakatawa po, habang ang mga lalaki ay aliw na aliw sa lugaw ni Santina, ang mga babae naman sa barangay nagtataka. May ilan nga po na sinadyang pumunta ron para tikman mismo kung ano bang meron sa lugaw niya. Pero ang sabi nila sa amin, wala namang kakaiba. Pareho lang daw ang lasa. Minsan pa nga, mas malasa yung sa amin. Kaya nagtatawanan tuloy yung mga babae kasi habang sila walang mahanap na magic sa lugaw ni Santina, yung mga asawa't jowa nila parang laging sabik na bumalik doon. At doon po nagsimula yung mga bulong-bulungan, Miss Anne, na baka raw hindi lang pampalasa ang inilalagay ni Santina sa lugaw niya. Baka may iba pa. Anak, alam mo, palagay ko, hindi lang lugaw ang pinupuntahan ng mga lalaki ron kay Santina. Ano po ibig niyo sabihin, Nay? Kasi naman anak, kung lugaw lang talaga ang dahilan, bakit puro lalaki ang nandun? Aba, kahit si Mang Berting na may rayuma, araw-araw na raw kumakain doon. Parang nabuhay bigla ang tuhod. Nay, baka naman talaga masarap yung lugaw niya. Masarap. O baka siya mismo ang masarap kung tawagin ng mga lalaki. Hay nako, baka nalalandi lang yung mga customer kaya bumabalik-balik. Nakita mo naman kung paano siya manamit. Kulang na lang, pati kaldero niya mag-miniskirt. Nay talaga. Pero oo nga, napansin ko rin. Medyo iba talagang dating niya. Akala mo laging pupunta sa mall eh. Alam mo, naisip ko nga. Gusto ko sanang bumili ng lugaw niya para lang tikman kung ano bang pinagkakaguluhan. Pero parang naaasiwa ako eh. Baka isipin pa ni Santina na minamanmanan ko siya. Ay wag na, Nay. Baka lalo pa tayo mapagchismisan. Alam mo naman dito sa atin, mabilis kumalat ang salita. Tama ka dyan. Pero kailangan natin gumawa ng paraan, anak. Sayang ang mga suki natin. Kung ganito pa rin, baka tuluyang lumipat sa kanya. Alam niyo, Nay,
paano kung magdagdag tayo ng bagong specialty? Parang lugaw espesyal ni Aling Pat. May toppings, may itlog na maalat at chicharon pa sa ibabaw. Ay, magandang ideya yan. Dagdagan din natin ang libreng sabaw para sa mga suki. Yung tipong mapapasabi silang, iba talaga sa karinderya ni Melba. Oo, tapos tuwing Sabado, gawin nating buy one take one sa lugaw. Pwede rin tayo magpatugtog ng mga kanta para mas masiglang dating ng lugar natin. Abay, mukhang maganda yan, anak. Para rin di lang mga babayang lumalapit sa atin, pati mga lalaki, bata at estudyante, mas maingganyo. Tama, Nay. Hindi na natin kailangang tapatan si Santina sa ganda o sa suot niya. Tatapatan natin siya sa lasa. Yan ang anak kong Melba. Pagdating sa lugaw, walang tatalo sa atin. Tingnan natin kung hanggang saan ang magic ng Santina na yan. Alam niyo, Nay, naalala ko tuloy. Nung nakaraang linggo, dumaan talaga rito si Santina. Umorder ng lugaw natin tapos pinintasan din. Ano? Abay, kapal din ang mukha ng babaeng yon. Ano bang sabi niya? Buti na lang nasa palengke yata ako ng mga sandaling yan. Sabi niya, wala nga raw special sa lasa ng lugaw natin. Nay, alam niyo naman kung gaano kaingat tayo sa timpla, di ba? Kahit mga suki natin, sinasabing perpekto ang lugaw natin. Eh nako, halatang nangaasar lang. Gusto siguro pabagsakin tayo. Yun nga ang iniisip ko na eh. Nung una, di ko rin maintindihan kung bakit kailangan pa niyang pumunta rito para lang Manila. Pero nang nalaman ko magtatayo pala siya ng sarili niyang karinderya, dun ko lang naisip. Siguro, tinitiktikan lang niya tayo. Ay, haba kung ganon. Tuso rin pala yung babae na yon. Hindi man lang nagpatumpik-tumpik. Pinintasan tayo para lang magmukhang mas magaling siya. Tama kayo, Nay. Pero ang hindi ko talaga maunawaan, sa postura niya, yung pananamit, yung ganda, yung kilos na parang taga-syudad, bakit kaya karinderya pang naisip niya negosyo? Oo nga no. Parang hindi bagay. Pwede naman siya magbenta ng kung ano-anong mamahaling gamit o magtrabaho sa opisina. Pero lugawan, karinderya. Exactly, Nay. Para may kakaiba. Di ko alam kung sadyang gusto niya lang gayahin tayo o may mas malalim pang dahilan. Naisip ko naman yan, nak. Baka wala lang siyang alam gawin kundi magluto at buksan ang karinderya niyang bukas sa lahat, lalo na sa mga lalaki. Hoy, Nay. Parang narinig ko na yan sa pelikula. Pero seryoso, kailangan natin mag-step up. Siguro kaya niya tayo kinukumpetensya ay dahil nalaman niyang malakas ang negosyo natin dito. Miss Anne, lumipas po ang isang buwan mula nang magtayo ng lugawan si Santina sa tapat ng bahay niya. Sa totoo lang, hindi ko inaasahan na ganoon kabilis lalago ang negosyo niya. Araw-araw puno ang mga mesa at karamihan puro lalaki, mga trabahador, tricycle driver at kahit yung mga dati naming suki doon na tumatambay. Samantalang kami po ni Nanay, napansin naming humina na ang benta namin. Puro mga babae na lang ang kumakain sa amin, mga misis, estudyante at nanay na marahil ay sawa na rin sa mga kwento tungkol kay Santina. Ang mga dating tawanan at kalansing ng mga kutsara at mangkok sa karinderya namin, unti-unti na lang napalitan ng katahimikan. Ang mas matindi pa mesaan, dinig namin na si Santina na raw ang dahilan ng ilang pag-aaway ng mag-asawa sa barangay. May mga misis na nahuhuli ang mga asawa nilang nakikipagkwentuhan. O ang sabi pa nga ng iba, nagpapalipas ng oras kay Santina kahit tapos nang kumain. At ako po mismo, Miss Anne, napansin ko ring parang iba na si Kenneth, yung manliligaw ko. Dati, araw-araw siyang dumadaan sa amin, kumakain ng lugaw bago pumasok sa trabaho. Ngayon, bihira na. Minsan dumaraan pa pero diretso lang ang tingin papunta sa lugawan ni Santina. Hindi ko alam saan kung lugaw lang ba talaga ang gusto nilang tikman doon o may ibang lasa silang hinahanap. Hanggang sa isang araw nagkasalubong kami ni Kenneth papunta sa palengke at habang naglalakad ay nag-usap kami. Kenneth? Napansin ko di ka na masyadong dumadaan sa karinderya namin. Dati araw-araw kang nandun. Abala lang ako nitong mga nakaraang linggo, Melbs.
Ang dami kasing trabaho, kaya hindi na ako nakakalibot masyado. Abala? O baka naman abala ka kay Santina? Hoy, huwag kang magalit ha. Pero to be honest, oo. Masarap talaga yung lugaw ni Santina. Iba yung timpla parang... Kenneth, kalaban namin yun sa negosyo tapos sasabihin mong masarap? Nakakalimutan mo atang ako nagluluto ng lugaw dito. Sorry, Melbs. Hindi ko naman sinasadya. Hindi ko rin naman gustong ikumpara. Lumabas lang sa bibig ko. Alam mo, Kenneth, napag-isip-isip ko na rin. Siguro hindi pa talaga ako handa magka-boyfriend. Bakit naman? Bigla mong nasabi yan. Kasi kailangan ko munang pagtuunan ng pansin kung paano kami makakabawi ni Nanay sa lugawan ni Santina. Ang laki ng lugi namin itong isang buwan. Isa pa, mag-focus. Hindi lang sa lugaw, kundi sa sarili ko rin. So, ang ibig mong sabihin, Melbs, pinahihinto mo muna ako sa paniligaw sa'yo? Oo, Kenneth. Sana maintindihan mo. Hindi naman sa ayoko sa'yo, pero sa ngayon gusto ko munang ayusin mga bagay-bagay. Yung negosyo namin at saka yung sarili ko rin. Naiintindihan ko, Melbs. Kung yan ang kailangan mo, sige. Pero gusto kong malaman mo, hindi naman ako sumusuko. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ang ibig kong sabihin, kapag dumating yung tamang panahon, kapag maayos na ulit ang lahat, babalik ako para ligawan ka ulit. Pangako yun. Kenneth, baka pagdating ng panahon yon, di mo na ako magustuhan. Melbs, pag gusto mong isang tao, hindi basta nawawala yun. Hindi kagaya ng mga customer nyo, hindi ka basta lilipat sa ibang karinderya. Ang corny mo talaga. Basta tandaan mo yan. Hayaan mo na kita mag-focus, pero hindi ibig sabihin no natitigil ako. Maghihintay ako, Melbs. Salamat, Kenneth. Sana pagbalik mo, mas maayos na rin kami. Mas maayos na rin ako. Miss Anne, matapos po yung pag-uusap namin ni Kenneth, hindi na po siya muling dumaan. Wala nang kumustahan, wala nang tawag-tawag, at wala na rin akong balita sa kanya. Pero siguro nga po tama yung desisyon ko. Kasi simula noon, mas nakakapag-focus na ako sa kung ano talagang dapat kong unahin. Araw-araw pinag-iisipan ko kung anong gimmick ang pwedeng gawin para muling mapabalik ang sigla ng karinderya namin. Sinubukan na namin ni Nanay ang buy one take one, libreng sabaw para sa suki, pati yung may toppings na itlog na maalat at chicharon. Pero kahit ganoon, parang kulang pa rin. Kahit anong diskarte, ramdam naming lumalaylay ang benta namin. Kaya habang nag-iisip ako ng bagong paraan para maibalik ang mga dating parokyano, nagsimula na rin akong magpadala ng mga resume sa iba't ibang hotel at restaurant sa Capiz. Naiisip ko na rin kasi, Miss Anne, kailangan kong magkaroon ng backup plan. Hindi ko naman po sinasabi na sumusuko na ako sa karinderya namin, pero iba na kasi ang nangyayari nun. Hindi na tulad ng dati. Wala na yung mga dating nakangiting bumabati, yung tawanan habang kumakain ng lugaw sa tanghalian. Minsan nga, kahit nasa harap ako ng kalan, napapaisip ako. Baka nga hindi lang negosyo ang niluluto ng tadhana ko. Baka may panibagong simula na rin akong kailangang paghandaan. Hanggang isang araw, Miss Anne, isang balita ang bumulabog sa aming lahat. Melba anak, nabalitaan mo na ba? Nay, bakit po kayo hingal-hingal? Ano nangyari? Ay Diyos ko anak, Oh, ang dami raw patay na babae na natagpuan sa kabilang barangay. 3 raw kagabi lang. patay? Paano po? At ang nakakapagtaka, sabi sa paleke, lahat daw ng bangkay walang laman loob. Parang kinatay, Melba. Nawawala yung atay, bituka, pati puso. Ano? Wala pong laman loob? Baka naman gawa ng mababangis na hayop, Nay. Yan din ang sabi ng mga tanod sa umpisa. Pero may iba pa silang tsorya eh. Grabe naman yon. Baka nabiktima ng panggagahasa o krimen, Nay. Oo, iyon nga rin ang iba pang hinala ng mga tanod. Pero may mga nagsasabi rin, baka raw aswang ang may gawa. Aswang? Nay? Sa panahon ngayon, may naniniwala pa ba sa ganun? Eh, yun nga anak. Pero sabi ng mga matatanda, dati na raw nangyari yun dito, noong dekada 80. Yung mga biktima, puro babae rin. Laging nawawala ang lamang loob. Nakakatakot naman yung kwento, Nay. Pero baka chismis lang yan.
Minsan kasi kapag may nangyayaring kakaiba, agad na lang sinisisi sa aswang. Sana nga chismis lang anak. Pero hindi ko rin maiwasang kabahan. Halos gabi na tayo nagsasara sa karinderya. Baka mamaya. Huwag kayong mag-alala, Nay. Ligtas tayo rito. Marami naman tao sa paligid. Oo nga anak, pero minsan, yung mga pinakakaraniwang mukha, yun pa yung may tinatago. Miss Anne, halos araw-araw na po kaming ginugulat ng mga balita. Parang hindi na natatapos ang mga ulat tungkol sa mga pagpatay, lalo na sa mga babae. Kung hindi sa barangay namin, sa katabing barangay naman. Laging pare-pareho ang kwento. Natagpo ang patay, walang laman loob at kadalasan, gabi ang oras ng insidente. Minsan nga po ayaw na nga po ng mga tao na lumabas kapag lumubog na ang araw. Sarado na ang mga tindahan bago mag-alas 7 ng gabi. At pati ang mga bata, hindi na pinapalabas kahit sa tapat ng bahay. Naging tahimik ang lugar pero yung katahimikan, nakakapanindig balahibo. Pero hindi lang po yun, Miss Anne. Dahil habang maraming babaeng pinapatay, may mga lalaki namang bigla na lang nawawala. Wala man lang paalam, wala ring bakas. Ang sabi ng mga misis parang naglaho na lang daw ang mga asawa nila. Isang araw natulog, tapos kinaumagahan, hindi na umuwi. At sa gitna ng lahat ng yan, hindi ko maiwasang mapaisip. Bakit parang mas lumalakas pa ang benta ng lugaw ni Santina habang ang iba halos takot nang lumabas ng bahay? Diyos ko, Melba! May natagpo ang 5 babaeng wakwak ang katawan sa kabilang barangay. Patay na naman at wala na raw laman loob. Araw-araw na lang, Nay. Parang wala na katapusan itong mga ganitong balita. Nakakatakot na tuloy lumabas paggabi. Oo nga. At hindi lang babae ha. Ang dami na ring lalaki na bigla na lang nawawala. Yung asawa ni Aling Josie. 3 araw na raw di umuuwi. Pati yung nobyo ni Nena na hindi na rin nagpaparamdam. Baka naman iniwan lang nila, Nay. Baka sawa na, may iba na. Alam mo naman na dito sa atin, mabilis kumalat ang chismis. Baka wala namang connection sa mga patayang nangyayari. Ayun nga anak. Pero ang sabi ng mga tanod, wala man lang bakas ng pagtakas o pag-alis yung mga lalaki. Parang bigla lang naglaho. Ang nakakatindig balahibo karamihan daw sa kanila mga parokyano ni Santina. Mga parokyano ni Santina? Baka naman nagkataon lang yun, Nay. Hindi ko alam anak, pero iba na talaga yung pakiramdam ko sa babaeng yun. Simula nang dumating siya rito, puro gulo at kakaibang nangyayari. Melbs, nandyan ka ba? Kenneth, ikaw pala. Tagal mong hindi tumaan, ha? Oo Medyo naging abala sa trabaho. Namiss ko rin kayong dalawa, lalo na yung lugaw nyo. Aba, mabuti naman at naalala mo pa kami. Halika, upo ka muna. Kumusta ka na? Ang dami na kasi nangyayari dito. Halos araw-araw may patayan o may nawawala. Narinig ko nga yan. Nakakatakot na talaga. Kaya nga sinadya ko rin dumaan para lang kumustahin ka, Melbs. Ligtas ka naman, di ba? Oo, maayos naman kami. Pero ewan ko, Kenneth. Para may mali sa paligid. Kenneth? Kumusta naman yung lugaw ni Santina? Dati sabi mo, malinamnam daw talaga? Oo, pero to be honest, hindi na rin ako masyadong dumadaan doon ngayon. Bakit naman? Akala ko ba paborito mo na yun? May napansin kasi ako Parang may kakaiba talaga kay Santina. Kakaiba? Ano naman yung ibig mo sabihin, iho? Napansin ko kasi mas malambing siya kapag mga lalaking customer. Alam mo yung tipong nilalandi ng palihim? Yung pag-aabot ng mangkok, may kasamang kindat o haplos sa kamay. Pero kapag babae nang umu-order, ang sungit-sungit niya. Parang ayaw niyang pagsilbihan. Sigurado ka ba dyan, Kenneth? Baka naman nagkataon lang. Hindi yun nagkataon, Melbs. Kasi minsan sumama yung kapatid kong babae sa akin, kumain kami doon. Napansin ko talaga, iba yung inihain sa akin. Mas mabango, mas malapot, at mas malasa. Yung sa kapatid ko naman parang tubig. Tapos nung nagreklamo siya, sinimangutan lang siya ni Santina. Diyos ko, kaya pala ganon. Melba, naririnig mo. Sabi ko na nga ba, may mali talaga sa babaeng yun. Pero Nay, hindi ko pa rin maintindihan kung bakit kailangan ganon.
Lugaw lang naman yun. Hindi lang basta lugaw, anak. Simula nang dumating si Santina, kung ano-anong kababalaghan na nangyayari rito. May mga babaeng patay, nawawalang lalaki. Tapos ngayon, yung sinasabi ni Kenneth. Aba, kung hindi man siya ordinaryong tao, ewan ko na lang. Parang unti-unti ko nararamdaman ay na baka hindi lang negosyo ang kalaban natin kay Santina. Melbs, parang boses ni Santina yun ah. Oh, magandang hapon naman dyan, Aling Pat. Melba? Tahimik yata ngayon. Wala bang customers? Kawawa naman, no? Samantalang sa lugawan ko, halos di magkasya ang mga tao. Aba, edi wow! Pero teka, Santina, napansin ko lang ha. Bakit puro lalaki ang suki mo? Baka naman ibang lugaw ang pinapatikim mo dyan. Hindi yung mismong paninda mo. Anong ibig mo sabihin ha, Aling Pat? Naiinggit ka lang kasi kahit mga binata, may asawa o matanda, lahat sila bumabalik-balik sa lugawan ko. Ikaw, ni multo, wala. Santina, wala kang karapatang insultuhin si nanay. Hindi mo kami kilala para bastusin ang ganyan. Ay naku, Melba. Huwag ka masyadong seryoso. Mag-ayos-ayos ka rin minsan para hindi lang lugaw nyo ang lumalamig, pati buhay mo. At ikaw naman, Aling Pat, baka pwedeng magpahinga ka na. Mukhang pinaglipasan ka na ng panahon. Aba, bastos ka! Kung may mudo ka sana, hindi mo kailangang manira ng iba para lang dumami ang suki mo. Hindi ko kailangan yan, Aling Pat. Sa panahon ngayon, diskarte at charm ang puhunan. Kaya kung ayaw niyong tuluyang malugi, baka gusto niyong matuto sa akin. Nay, hindi ko alam kung anong klaseng tao yan eh. Pero parang may mali talaga sa kanya. Bakit naman niya tayo aawayin ng ganito? May nagawa ba tayong mali sa kanya? Anak, hindi lang siya basta tao. Ramdam ko, may tinatago yang si Santina. May pakiramdam akong ginagayuman niya ang mga suki niya lalaki. Pero anong pakay niya? Hayaan mo, Nay. Sa ngayon wala tayong ebidensya. Pero hindi magtatagal at lalabas din ang katotohanan. Maghintay lang tayo, Nay. Simula po noon, Miss Anne, isinama ko na sa plano ko ang pagmamanman kay Santina. Hindi ko alam kung bakit, pero may kutob akong hindi siya ordinaryong babae. Tuwing gabi pagkatapos naming magligpit ni nanay, nananatili akong gising. Tahimik lang ako sa loob ng bahay. Nakasilip mula sa bintana namin, tanaw ang pwesto at bahay ni Santina. Mapapansin ko po hanggang 7:00 ng gabi bukas pa ang karintakali. Parang may kumikiliti sa kutob ko. Kaya naman minsan, nagpa siya akong magbantay hanggang hating gabi. At hindi nga ako nagkamali. Bandang 12:00 ng madaling araw nakita ko siya, si Santina. Lumabas siya ng bahay niya. Tahimik pero mabilis kumilos. Suot niya yung mahaba niyang duster. Pero parang may dugo sa laylayan. Bit-bit niya ang 2 malalaking lalagyan. Hindi ko alam kung ano ang laman, pero halatang mabigat dahil sa paraan ng paglalakad niya. Sinundan ko siya ng tingin. Dumiretso siya sa likod ng bahay nila, kung saan puro damuhan at madilim na. Hindi na ako lumabas kasi aaminin ko po, natakot ako. Pero mula sa kinaroroonan ko, narinig ko yung parang tunog ng metal na tumatama sa sahig. Tapos parang may kumakalansing na basyo. Doon ko po naramdaman na may kakaiba talaga kay Santina. Kenneth, may ikikwento ako sa iyo pero sana huwag mong isipin na nababaliw ako ha. Ano yun, Melbs? Ang seryoso mo ah. Kagabi nagbantay ako kay Santina. Gusto ko lang talaga malaman kung anong ginagawa niya sa mga ganitong oras. Kasi Kenneth, 12:00 na ng gabi. Lumabas siya ng bahay niya. May dala siyang 2 malaking lalagyan. Parang mabigat. Tapos may pakas ng dugo sa lilayan ng duster niya. Ano? Dugo? Sigurado ka bang dugo yun, Melbs? Baka naman mantika o sabaw ng lugaw.
O baka naman namalingki na siya para sa isasahog niya sa mga paninda niya. Hindi ako nagkakamali, Kenneth. Iba yung nakita ko. Hindi lang yung itsura ha, pati yung pakiramdam. Parang may malamig na dumaan sa katawan ko habang pinapanood ko siya. Tapos dinala niya yung malalagyan sa likod ng bahay nila sa may damuhan. Grabe. Baka may tinatago talagang si Santina. Pero teka, paano mo malalaman kung ano yung nasa loob ng mga lalagyan kung hindi mo susundan? Yan din ang naisip ko. Kaya naisip kong bantayan ulit siya mamayang gabi. Pero hindi ko kaya mag-isa eh. Kenneth, samahan mo naman ako. Ha? Mamayang gabi? Delikado yun, Melbs. Paano kung may masamang mangyari sa atin? Kenneth, kailangan kong malaman kung anong ginagawa niya. Simula nang dumating siya rito, puro kababalagan ang nangyayari. Mga patay, mga nawawalan lalaki. Hindi ba nakakapagtaka yun? Sige, Melbs. Kung yan talagang gusto mo, sasamahan kita. Pero mag-iingat tayo, ha? Magdala tayo ng flashlight at siguro kutsilyo man lang. Pang-depensa kung sakali. Oo, hindi tayo lalapit agad. Pagmamasid lang muna tayo. Kung makita natin may kakaibang ginagawa si Santina, saka na tayo magsasabi sa mga tanod. Okay, deal. Mamayang 11:00, maghihintay ako sa tapat ng karinderya nyo. Pero Melbs, sana mali ka. Sana hindi totoo yung iniisip mo. Sana nga, Kenneth. Pero kung totoo man, kailangan nating malaman bago pa may mawalang buhay. Gaya ng napag-usapan namin ni Kenneth, sinundan namin si Santina kinagabihan. 11:00 pa lang, nagkita na kami sa tapat ng karinderya namin. Nakita namin si Santina lumabas ng bahay niya. Kagaya ng dati, bit-bit niya ulit ang 2 malalaking lalagyan. Mabilis siyang kumilos, parang kabisado niya na ang bawat hakbang kahit halos walang ilaw sa paligid. Sinundan namin siya ng dahan-dahan hanggang sa makarating kami sa dulo ng kalsada. Doon sa parte ng barangay na wala ng mga bahay, puro damuhan at punong kahoy na lang. Doon po siya tumungo, papasok sa kakahuyan. Medyo madilim, kaya halos magkauntugan na kami ni Kenneth sa kakasunod. Ramdam ko po ang kabog ng dibdib ko kasi kahit ayokong aminin, natatakot talaga ako. Pero mas malakas ang takot kong hindi malaman kung ano ang totoo. Kenneth, siguraduhin mo hindi niya tayo makakita ha. Dahan-dahan lang. Oo. Pero Melbs, teka, sigurado ba siyang dito talaga siya pupunta? Kakahuyan na to eh. Wala namang palengke rito. Yan nga rin ang iniisip ko. Kung bibili lang siya ng mga sahog, bakit dito pa? Ang layo-layo sa kabahayan. Baka may kinikita siyang supplier dito. O baka may tinatagong ibang negosyo. Kenneth, tahimik ka lang. Ayun o, huminto siya. Parang may inuukay siya. Oo nga no. Pero, teka, ano yung nilabas niya sa lalagyan? Parang dugo? Diyos ko, Kenneth, may naririnig ka ba? Parang may umiiyak. Oo nga. Mga boses ng babae. Parang humihingi ng tulong. Melbs, baka may kasama siya. Hindi, Kenneth. Pakinggan mo. Parang mga sigaw. Mga babae yung boses pero hindi normal. Parang may pinupunit. Melbs, hindi ko na masyado makita pero, teka, nasa na si Santina? Oh my God, Kenneth. Nakakita ko. Bakit parang may halimaw? Nasaan na si Santina? Oo nga. Aswang nga, Melba. At pinapatay niya yung mga babae kanina. Anong gagawin natin, Kenneth? Tulungan natin sila. Huwag kang kikilos. Huwag kang mag-iingay. Kapag naramdaman niya may tao rito, patay tayo. Miss Anne, hindi ko po makakalimutan yung gabing yon. Unang beses kong makakita ng bulto ng aswang. Hindi namin masyadong nakita ng malapitan, subalit alam naming hindi siya normal na nilalang. Dinig naming sa bawat kagat niya, ramdam namin ang dobleng sakit na nararamdaman ng mga biktima niya. Hindi namin nakita kung sino ang mga biktima, pero malinaw, hindi hayop ang kumakain sa kanila. Aswang. Hindi na namin kinaya. Tuliro na kami ni Kenneth.
Halos mabingi ako sa sariling kabog ng dibdib ko. Hinila ko siya at sabay kaming tumakbo paalis. Hindi na namin inalintana kung madapa kami o kung marinig kami ni Santina. Ang alam lang namin, kailangan naming makalayo. Hindi na namin alam kung paano kami nakarating sa aming bahay. Melba, Kenneth, Diyos ko, saan kayo galing? 3:00 na ng madaling araw ah. Ano bang pinagagawa niyo sa 10 oras ng gabi? Nay, pasensya na. Hindi namin sinasadya. Sinundan namin si Santina. Ano? Sinundan niyo si Santina? Para saan, anak? Delikado yun ah. Aling Pat, may nakita kami sa kakahuyan. Hindi namin alam kung paano namin ipapaliwanag pero may aswang doon. Ano bang sinasabi niyo? Sigurado ba kayo sa nakita niyo? Hindi namin sigurado, Nay. Kung si Santina yung nakita namin nagpalit ng anyo. Madilim kasi at medyo malayo kami. Pero sigurado kami, may aswang talaga. Nakita namin, nilalapan niya yung mga babae. Diyos ko, baka naman nababalik matalag kayo o baka hayop lang yun. Hindi po, Aling Pat. Hindi yun hayop. Ibang-iba eh. Ang galaw, ang tunog, ang mga mata. Hindi yun galing sa mundong to. Nay, totoo nakita namin. Pero hindi ko pa rin kaya sabihin na si Santina ngayon. Wala kami nakita kung paano siya nagbago o nagpalit ng anyo. Ang alam lang namin, may halimaw sa kakahuyan. Anak, kailangan natin mag-ingat. Kung totoo ba yung nakita nyo, baka mapahawak tayo. Kung hindi man si Santina ang aswang na nakita nyo, baka kailangan din niya magpaliwanag tungkol sa mga pinatay na babae at kung anong ginagawa niya sa kakahuyan sa mga ganong oras. Oo, Nay. Pero kailangan din natin malaman ng totoo. Dahil kung hindi si Santina yung aswang, baka mas malapit pa sa atin ang panganib kaysa sa inaakala natin. Aling Pat, Melba, ayun o, si Santina. Bumalik na siya. Oo nga. Ang bilis ng lakad niya. Parang nagmamadali. Tingnan mo yung dala niya. Yung dalawang lalagyan. Ang bigat nun pero bakit dala-dala niya? Pareho pa rin. Pero parang mas mabigat na ngayon eh. Kenneth, baka laman niya ng mga biktima. Yan din ang iniisip ko. Kung si Santina nga ang aswang, baka yung mga lamang loob ng mga pinatay niya, isinasahog niya sa lugaw. Diyos ko, kaya pala sabi mo, mas masarap daw yung lugaw niya kapag lalaki ang kumakain. Baka dahil tao ang sangkap. Nasusuka ako. Hindi ako makapaniwala. Pero kung iisipin mo mula nang dumating siya rito, sunod-sunod yung mga patayan. Tapos ngayon, nakita pa natin yung aswang sa kakahuyan. Kailangan nating ipaalam to sa mga otoridad. Hindi pwedeng manahimik lang tayo. Baka bukas may mawala na namang iba. Oo, Aling Pat. Pero dapat mag-iingat tayo. Baka kung totoo ang si Santina yung aswang, tayo naman ang isunod niya. Pero kapag hindi totoo, baka naman madimanda tayo ng paninirang puri. Diyos ko, anong klaseng nilalang ka, Santina? Isa na naman pong nakakakilabot na umaga ang bumungad sa aming barangay. May mga ulat na naman ng mga pinaslang na babae. Parehong-pareho nung mga nauna. Wala pa ring laman loob at ayon sa mga kapitbahay, may ilan din daw na mga lalaking bigla na lang naglaho. Ang iba sa kanila, sabi ng mga misis nila, huli raw nakitang kumakain sa lugawan ni Santina. Habang lahat kami rito ay takot na takot, tila si Santina ay walang anumang nararamdaman. Araw-araw pa rin siyang nagtitinda ng lugaw, parang walang nangyari. Ang mas nakapagtataka, lalo pa dumarami ang mga lalaking parokyano niya. Lagi siyang nakangiti, nakapustura, at kung makatingin sa mga lalaking kumakain sa lugaw niya, parang may kakaibang titig. Hanggang isang araw, isang babaeng kaedad ni nanay ang napadpad sa aming barangay. Mukha siyang mayaman. Magandang hapon po. Ano pong sa inyo? Magandang hapon din. Ako si Lourdes. Galing pa ako ng Maynila. Nagbabakasyon lang ako dito. Kanina pa ako paikot-ikot. Wala akong makitang restaurant. Kaya dito na lang ako kakain. Ang bango kasi ng niluluto nyo. Ay, tamang-tama po. Ako nga po pala si Melba at siya naman po ang nanay ko si Pat. Kakatapos lang namin maghain ng bagong lutong ulam.
Meron po kaming ginisang munggo, pritong tilapia at syempre, paborito ng lahat, lugaw. Naku, lugaw na lang siguro. Alam nyo, ang tagal ko nang hindi nakakain ng totoong lutong probinsya. Mm. Ang sarap! Ang linamnam ng timpla nyo. Hindi tulad sa Maynila. Nagbabakasyon lang ako dito. Kanina pa ako paikot-ikot, wala akong makitang restaurant. Kaya dito na lang ako kakain. Ang bango kasi ng niluluto nyo. Ay, tamang-tama po. Ako nga po pala si Melba at siya naman po ang nanay ko si Pat. Kakatapos lang namin maghain ng bagong lutong ulam. Meron po kaming ginisang munggo, pritong tilapia at syempre, paborito ng lahat, lugaw. Naku, lugaw na lang siguro. Alam nyo, ang tagal ko nang hindi nakakain ng totoong lutong probinsya. Mm. Ang sarap! Ang linamnam ng timpla nyo. Hindi tulad sa Maynila. Puro instant na lang ang lasa. Ay, salamat. Nakakatuwa namang marinig yan. Pero alam nyo, parang nagkita na tayo dati. Hindi ko lang matandaan kung saan. Talaga ba? Hindi ko maalala. Baka kamukha ko lang yung sinasabi nyo. Baka naman po napagkamalan yung artista, Nay. Kamukha po kasi ni Ma'am si Cherry Hill, yung laging kontrabida sa mga pelikula dati. Ay, oo nga. Yun nga. Akala ko kung saan ko naalala. Sa telebisyon pala. Hawig na hawig, lalo na pag ngumiti. Nako, baka naman napagkamalan pa akong masungit niyan. Pero salamat ha. Ngayon lang ako natawang ganyan sa biyahe ko. Aba, welcome po kayo rito, Ma'am Lourdes. Bumalik po kayo kung magugustuhan nyo talaga. Ay sigurado yan. Sa totoo lang, parang gusto ko nang dito magpalipas ng ilang linggo. Ang tahimik, ang presko, at higit sa lahat, ang lugaw nyo panalo. Salamat. Sige, dadagdagan ko pa yan. Libre na ang tokwa. Ay salamat. Ganyan pala rito. Mainit ang lugaw, pero mas mainit ang pagtanggap. Pero Ma'am Lourdes, mag-ingat po kayo ha, lalo na kapag gabi. Ha? Bakit naman? Kasi nitong mga nakaraang linggo, may mga nangyayaring hindi maganda dito sa barangay. Maraming patayang nagaganap. Puro babae pa. Oo nga po. Halos gabi-gabi. May nababalitaan kaming natatagpo ang bangkay sa may kakahuyan na sa tabing ilog. Diyos ko, anong klaseng mga patayan yan? May mga nahuhuli na ba? Wala pa nga eh. Ang sabi ng mga tanod, baka mga kriminal o mga lasing na nag-aaway. Pero ang sabi naman ng matatanda rito, iba raw. Iba? Paanong iba? Ang sabi nila, baka raw aswang. Kasi daw yung mga biktima, pag natatagpuan, wala nang laman loob. Para bang may kumuha. Aswang? Ay nako, baka mga kwento lang yan. Hindi ko akalain na may naniniwala pa sa ganun ngayon. Ganon din po akala ko dati. Pero ang dami na pong nangyayari. Kahit kami nag-iingat na rin eh. Pagkatapos namin magsara, diretso na po kami natutulog. Kaya kung lalabas man kayo, Ma'am Lourdes, huwag na sanang gabihin. Mahirap na. Hindi natin alam kung anong klaseng nilalang ang gumagala kapag tulog na ang lahat. Salamat sa babala, Aling Pat. Sige, susundin ko yan. Hindi ko na rin pala kailangang magpuyat, lalo na kung ganitong tahimik at madilim ang paligid. Tama po yan. Bukas balik kayo rito ha. May lulutuin o akong bagong recipe. Sige, babalik ako. Pero ngayong gabi, mukhang hindi na ako lalabas. Baka totoo nga yan sabi nyo. O siya, maraming salamat. Mauuna na ako. Sa hindi inaasahang pagkakataon, Miss Anne, habang ako ay naglalakad patungo sa palengke, ay hindi ko naiwasang mapadaan sa tapat ng karinderya ni Santina. Nang mga sandaling yon ay nag-aayos siya ng mga lamesa. Nagtama ang mga mata namin, Miss Anne. Huminto ako at nakipagtitigan ako sa kanya. Anong kailangan mo? Bakit ganyan ka makatitig sa akin? Gusto mo bang tikman ang lugaw ko? At nang malaman mo kung bakit ako pinipilahan dito? Lalo na ng mga lalaki? Excuse me, Santina, pero hindi ko kailangan gawin yan. Para sa kaalaman mo, bago ka pa dumating dito talagang marami na kaming suki. Marami na sasarapan sa lugaw namin. Sige,
Sabihin na natin kinumpetensya mo kami at mas marami kang customers ngayon. Siguro nga masarap ang lugaw mo. Ano ba ang sikreto ng recipe mo? Talagang masarap. Bukod pa sa masarap at malinamnamang lugaw at mga ulam ko, tingnan mo naman ang pagkakaiba nating dalawa. Sa katawan at kutis pa lang, panalong-panalo na ako. Bakit? Katawan ba ang nilalako mo? Hoy! Magdahan-dahan ka sa pananalita mo, ha? Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ka magsalita sa akin, sa amin ni nanay. Bagong salta ka pa lang dito, bakit parang ang lalim ng galit mo sa amin? Ganito kasi yun, Melba. Sabihin na lang nating ako yung klase ng tao na kapag ayoko sa'yo. Tipong kung gusto kong magmaldita, gagawin ko kahit walang dahilan. Okay na ba yon? Walang kaso sa akin, Santina. Pero balikan ko lang tanong ko sa'yo kanina. Ano ba talagang sikreto ng recipe mo? Bakit ka binabalik-balikan ng mga lalaki? Anong nilalagay mong sahog sa lugaw mo? Bakit ba gusto mong malaman? Sekreto nga eh. Bakit ko sasabihin sa'yo? Ay baka gayahin mo. Nag-iisip ka ba? Sigurado ka? Tignan natin, Santina. Malaman-laman lang namin kung ano talagang sikreto mo at bigla ka nalang sumulpot dito sa Barangay San Roque. Teka. Anong pagbabantayan? Saan galing yan? Huwag na huwag kang magkakamaling kantina ko. Hindi mo alam ang kaya kong gawin. Bakit? Ano bang kaya mong gawin? Mangkukulam ka ba? Halimaw? Aswang? Umalis ka na! Marami pa akong gagawin. Hindi kita papatulan. Alis na! Kinabukasan po habang nag-aayos kami ni nanay ng paninda, napansin naming mula sa tapat na may bagong mukha sa karinderya ni Santina. Nang tingnan namin, si Ma'am Lourdes pala yun. Yung kumain sa amin at pinuri pa ang lugaw namin. Melba, tingnan mo yun Si Lourdes yun, di ba? Oo nga, inay. Si Ma'am Lourdes nga. Kumakain sa lugawan ni Santina. Naku, Diyos ko. Nakalimutan pa nating balaan siya. Akala ko pa naman kahapon, natakot na siya sa mga kwento natin tungkol sa mga patayan. Baka kasi hindi siya naniniwala, nay. Baka akala niya mga sabi-sabi lang yung tungkol sa aswang. Pero sa bagay, di rin naman kasi natin nasabi sa kanya yung tungkol kay Santina. Wala pa tayong malinaw na ebidensya. Iyon nga ang delikado. Kung totoo ang hinala natin, baka pati siya. O Diyos ko, wag naman sana. Nay, wag muna tayo mahusga. Wala pa naman tayong matibay na ebidensya labang kay Santina. Pero, totoo, nakakilabot talaga ang mga pangyayari. Iyon nga ang punto ko, anak. Kailangan na natin kumilos. Hindi pwedeng puro kutob lang. Dapat may ebidensya tayong hawak. Kung hindi, baka tayo mapahamak. Pero paano tayo makakakuha ng ebidensya, Nay? Delikado yun. Hindi naman natin alam kung anong kaya niyang gawin. Kaya nga naisip ko, baka dapat tayong kumonsulta kay Mang Tano, yung albularyo sa bayan. Matagal na yung taong yun sa ganung trabaho. Marami nang napatunayan. Baka matulungan niya tayong malaman kung si Santina nga ba ang may kagagawa ng lahat ng to. Si Mang Tano? Yung matandang may hawak-hawak laging rosaryo at sinasabi nilang nakakakita ng mga nilalang na hindi nakakita ng iba? Oo, siya nga yun. Matanda na pero matalas pa ang pakiramdam. Kung may kakaiba kay Santina, siguradong malalaman niya. Sige, Nay. Tama ka. Hindi na tayo pwedeng tumahimik. Kung totoo ang hinala natin, kailangan na mapigilan si Santina bago may sumunod pa sa mapapatay niya. Tama, anak. Mamayang gabi, pupunta tayo kay Mang Tano. Magpasama tayo kay Kenneth. Pero wag mong ipagsasabi kahit kanino. Kapag nalaman ni Santina na pinag-uusapan natin siya, baka tayo pa ang susunod niyang patayin. Oo, Nay. Lihim lang natin to. Gusto ko na rin matapos to eh. At na makatulong din tayo rito sa barangay natin. Aba, teka. Mukha tapos ang kumain si Ma'am Lourdes. Naglalakad na siya patungo dito sa atin, Melba. Ang mabuti pa, kamustahin at balaan na rin. Sige na. Sige po, Nay. Teka ho, Ma'am Lourdes? Ma'am Lourdes? Kumusta po? Bakit hindi na po kayo napadaan dito sa amin? Uy, kayo pala. Sinubukan kong kumain doon sa kabilang karinderya.
Alam niyo na, para naman masubukan ko lahat. Kumusta naman po ang pagkain sa kanila? Ayos lang naman. Pero mas masarap pa rin dito sa inyo. Naku ma'am, dito na kayo kumain sa amin. Huwag na kayo sa babaeng yon. Baka lamang loob ng tao ang inilalagay niyang sahog sa lugaw at mga ulam na tinitinda niya. Talaga ba? Bakit mo naman nasabi yan? Aswang ba siya? Nay, wala pa tayong ebidensya. Ano ka pa? Pasensya na po kayo, ma'am. Nagbibiro lang po ang nanay ko. Akala ko naman totoo na. Pero wala naman akong nalasahang kakaiba o hindi ka nais-nais sa luto niya. Pero aaminin ko, mas masarap pa rin ang luto niyo. Pero sige, sa susunod, dito na ako kakain ulit at hindi na sa kanya. O siya, sige, aalis na ako ha. Salamat. Anak, bakit mo naman ako pinigilan? Nay, gaya nga ng sabi ko, wala pa tayong ebidensya. Pupunta pa lang tayo kina Mang Tano. Isa pa, hindi pa tayo sigurado at hindi pa natin kilala si Ma'am Lourdes. Mahirap na magtiwala, baka ikwento niya sa iba na nagkakalat tayo ng chismis. Pwede tayong idemanda ni Santina kapag nagkataon. O sige, sabi mo eh. Basta mamayang gabi, magtungo tayo kay Mang Tano. Kumukulo ang dugo ko kapag nakikita ko yung Santina na yan. Bakit ganun ang pangalan niya? Tunog sa tanas. Nay, ang blood pressure mo, ikaw talaga. Sige po. Kinagabihan po, Miss Anne, sinadya namin ni Nanay si Mang Tano, ang kilalang albularyo ng aming bayan. Kasama din namin si Kenneth. Nang kumatok kami, agad siyang lumabas, na para bang inaasahan na niya ang pagdating namin. Hindi pa man kami nagtatanong, sinabi na ni Mang Tano na matindi raw ang nararamdaman niyang itim na enerhiya sa lugar namin. Kayo pala. Kumusta na, Pat? Alam ko kung bakit kayo nandito. Paano nalaman niyo po, Mang Tano? Ang galing mo talaga. Matindi ang galingas-ngas ng hangin itong mga gabi. May kakaibang enerhiya na dumadaloy sa barangay ninyo. Mabigat. Madilim. Mang Tano, hindi na kami magpapatumpik-tumpik pa. Gusto po namin humingi ng tulong. Isa siyang halimaw na matagal nang nagugutom. Diyos ko, anong ibig niyo sabihin? Aswang? Oo, hindi siya taga rito. Ngayon lang siya dumating sa barangay ninyo. Hindi ba? Maganda, maputi, laging nakangiti. Si Santina. Pero, paano po tayo makakasiguro na siya nga? Kailangan kong makita ang gamit niya. Kahit ano. Panyo, suklay, pinggan, baso. Basta yung bagay na madalas niyang hinahawakan. Lalagyan ko ng orasyon. Kapag tumingkado ng itim ang usok mula rito, siya nga ang aswang. Nako, paano namin makukuha yun? Baka mahuli pa kami. Mag-ingat kayo. Huwag kayong magpapahalata, lalo na kapag gabi. Ang mga kagaya niya ay malakas sa pandama. Amoy nila ang takot. Gagawin namin, Mang Tano. Kailangan naming malaman ang totoo. Tama. Hindi na pwedeng tumahimik. Kailangan na matapos to. Kung totoong ang siya ang halimaw, huwag ninyong haharapin ang walang proteksyon. Bumalik kayo rito oras na makakuha kayo ng gamit niya. Doon natin malalaman kung sino talaga si Santina. Bibigyan ko rin kayo ng ilang mga instrumentong magagamit ninyong pananggal ang saswang kung kinakailangan. Sige, Mang Tano. Salamat. Sana mali lang talaga ang kutob namin. Sa mga ganitong gabi, anak, bihira ang kutob na mali. Mauna na po kami, Mang Tano. Salamat po. Ay, teka muna. Ho? Bago kayo umalis, narito ang mga sinabi kong instrumento. Ito ay buntot pagi. Takot at nasasaktan ang mga aswang dito. Para itong latigo sa kanila. Gamitin itong proteksyon laban sa inyong sarili. Tapos ito naman ang benditadong tubig mula sa simbahan natin. Iwisik sa kanya para malapnos ang balat niya. Kung sakali lang naman na makaengkwentro ninyo ang aswang, walang masama kung magiging handa kayo. Matapos ang pakikipag-usap namin kay Mang Tano, agad na rin kaming umuwi. Kami na lang ni Nanay dahil sa ibang direksyon ang tungo ni Kenneth.
dahil may kailangan pa raw siyang daanan. Nagmamadali na kami ni nanay. Habang naglalakad kami, isang tila kakaibang nilalang ang napansin naming lumilipad. Kitang-kita namin ni nanay ang isang aswang. Nagtago kami ni nanay. Napansin naming patungo ang aswang sa direksyon kung saan naroon ang bahay ni Santina. Nay, nakita niyo yon? Doon banda sa may puno ng akasya. Oo, anak. Diyos ko, ang laki ng pakpak. Para siyang tao pero may mga kuko sa paa. Nakita ko rin. At yung mata, parang nagliliwanag sa dilim. Pero inay, tingnan niyo kung saan siya nagpunta. Sa direksyon ng bahay ni Santina. Doon ba na sa may dulo ng kalsada? Ibig sabihin, baka siya nga. Pero nay, kailangan natin makasiguro. Hindi pwedeng puro hinala lang. Kung si Santina nga yung nakita natin, baka may mabiktima na naman mamayang gabi. Anong balak mo? Kailangan natin silipin ang bahay niya. Hindi tayo lalapit ng malapit, nay. Doon lang tayo sa likod ng mga puno. Basta makita lang natin kung siya nga yung aswang na yun. Anak, delikado yan. Paano kung mahuli tayo? Hindi niya tayo makakita, nay. Magdadala ako ng flashlight. Pero tatakpan ko muna ng tela para hindi masyado maliwanag. Sandali lang to. Kailangan nating malaman ng totoo. Ay, Diyos ko. Belba, sana tama ka nga. Pero kung may mangyari, tatakbo tayo agad ha. Oo, inay. Pero ngayong gabi, malalaman natin kung sino talaga si Santina. Miss Anne, tahimik kaming naglakad ni nanay patungo sa likod ng bahay ni Santina. Kinakabahan kami. Ramdam namin ang lamig ng simoy ng hangin at ang nakakapanindig balahibong katahimikan sa paligid. Tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng mga dahon sa ilalim ng aming mga paa ang maririnig. Pagdating namin sa may bakod na gawa sa kawayan, dahan-dahan kaming sumilip. Kita namin ang loob ng bakuran ni Santina. Madilim, ngunit may bahagyang liwanag mula sa loob ng bahay. Unti-unti, dahan-dahan kaming pumasok. Kailangan malaman natin na kung anong sikreto ni Santina. Kung bakit sarap na sarap itong mga lalaking to sa lugaw niya. Parang wala namang kakaiba sa lasa. Kailangan natin malaman kung siya ba ang aswang kanina. Anak, hindi ba delikado itong gagawin natin? Baka mahuli tayo ni Santina, isumbong pa tayo sa barangay. Sabihin niya bakit tayo naninilip sa kanya. O baka naman, baka tayo pa ang biktimahin kung siya talaga ang aswang. Diyos ko, ano bang laban natin sa mga demonyo? Shh! Baka kaya masyadong maingay, nay. Baka marinig tayo ni Santina. Wala naman tayong gagawing masama eh. Titingnan lang natin kung anong ginagawa niya sa ganitong oras. Kailangan nating malaman kung siya ba ang aswang, ang punot dulo ng krimen dito. Diyos ko, Melba, nakakakilabot naman yan. Kailangan lang nating makahanap ng mga ebidensya na aswang si Santina at siyang pumapatay rito para mahinto na rin ang patayan dito, nay. Anong ginagawa niyo rito? Mga tampalasan! Santina, nandito kami para... Huwag ka na magpaliwanag. Hindi ko naman akalaing ang mga magiging sahog sa lugaw ko ang siyang lalapit pa rito sa bahay ko. Kayong mag-inang mga epal! Katapusan niyo na! Santina, maawa ka. Huwag mo kaming sasaktan. Huwag mo kaming papatayin. Sinasabi ko na nga ba? Isa kang aswang! Aswang ka! Demonyo! Mamatay ka na! Miss Anne, natumba sa sahig ng bahay niya si Santina sa kagagawan ng aswang. Hindi namin alam kung bakit bigla siya nitong binalya. Nawala ng malay si Santina. Dinaluhong kami ng aswang, subalit hindi niya natuloy ang balak sa aming atakihin kami matapos namin siyang hagisan ng benditadong tubig na ibinigay sa amin ni Mang Tano. Kitang-kita namin ang pag-usok ng mukha at katawan ng aswang na parang napapaso. Agad kaming nagtatakbo, subalit hinabol kami ng aswang hanggang sa mapadpad kami sa kakahuyan. Kami na ang susunod na biktima. Nahinto kami sa pagtakbo ng matisod si nanay at natapilok sa labis na takot at sindak. Aray, Melba, ang paa ko. Nay, okay ka lang ba? Bumangon ka na, baka maabutan niya tayo. Kapag naabutan tayo ng aswang, lapain tayo niyan.
Sandali lang ang paa ko. Parang may naipit na ugat. Hindi ako makatayuan na. Nay, kailangan na natin makalis dito bago siya lumingon. Melba, ilabas mo yung buntot pagi. Yung binigay ni Mang Tano kanina. Yun daw ang pananggalan natin. Bilis! Heto na, Nay. Itaas mo yan. Itutok mo sa kanya. Sabi ni Mang Tano, hindi makakalapit ang masamang nilalang dyan. Santa Maria, iligtas mo kami. Maya-maya pa, lumapit na sa amin ang aswang at tipong aatakihin na kami. Malinaw na hindi si Santina ang aswang. Itinaas ko, Miss Anne, ang buntot pagi para hindi niya kami lusubin at saktan. Maya-maya pa, biglang nagpalit ng anyo ang aswang at bumalik sa pagiging tao. Laking gulat namin, Miss Anne, nang makita kung sino siya. Ma'am Lourdes, ikaw ang aswang niya. Ikaw yung babaeng taga Maynila na kumain sa karinderya namin noong nakaraan. Ako nga. Gulat kayo, ano? Miss Anne, maya-maya ay nasa harapan na namin si Santina. Nakahabol pala siya. May dala-dala siyang malaking itak. Dugo ang itak, Miss Anne. Hindi namin alam kung bakit may itak siyang punong-puno ng dugo ng mga sandaling yon. Nagugulahan ako sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung anong koneksyon sa isa't isa ni na Santina at Lourdes. Pero ang alam ko lang, nasa panganib ang buhay namin ni Nanay at kailangan naming makawala sa kamay ng mga aswang na ito. Mga pakialamera kayo. Pero sige, dahil mabait kayo sa akin nung nakaraan, deserve niyo sigurong malaman ang totoo bago kayo isahog sa lugaw. Pakinggan niyo ang mga revelasyon ko. Oo, totoong may aswang sa barangay nito. At ako yun, hindi si Santina, kagaya ng hinala niyo. Oo, alam kong mga naiisip niyo. Kasama yan sa kapangyarihan ko. Bakit mo ginagawa ito, Lourdes? Bakit kailangan niyong pumatay ng mga tao? Dahil gusto kong maghigante. Lahat ng mga babaeng pinapatay ko, sila yung mga taksid sa mga kasintahan nila. Sila yung mga iniiputan sa ulong mga asawa nila. Mga pabaya sa mga anak nila. Kailangan nilang mamatay. At itong mga lalaking hayop, mga lalaking taksil sa mga asawa nila, mga nananakit, wala silang karapatang mabuhay sa mundong to. Mga halimaw sila. Kaya kailangan din nilang maging halimaw. Hindi ba't ang ganda ng balak mong lipulin ng mga lalaki at babaeng mga walang kwenta? Wala kang karapatang bawiin ang buhay ng mga tao. Ano man ang kasalanan nila. Hindi ka lang halimaw. Isa kang baliw! Manahimik ka! Santina, patayin mo ng mag-inang to. Ngayon din, ikaw ang gumawa! Ako? Hindi mo ba muna lalapain kagaya ng ginagawa mo sa mga naging biktima mo noon? At ako lang ang kumukuha ng mga lamang loob nila. Hindi ko kayang pumatay, Lourdes! Nagre-reklamo ka? Gusto mong ikaw ang patayin kung babae ka? Parusa ko ito sa'yo dahil sa katangahan mo. Nabukod tuloy tayo ng dalawang to. Gawin mo na! Pero Lourdes, hindi ko magagawang pumatay. Sa lahat ng krimeng ginawa natin, ikaw ang lumuluri sa mga biktima mo. Wala akong ginagawa kundi kunin lang ang lamang loob nila para isahog sa lugaw at ipakain sa mga parokyanong lalaki. Ako? Hindi mo ba muna lalapain kagaya ng ginagawa mo sa mga naging biktima mo noon? At ako lang ang kumukuha ng mga lamang loob nila. Hindi ko kayang pumatay, Lourdes! Nagre-reklamo ka? Gusto mong ikaw ang patayin kung babae ka? Parusa ko ito sa'yo dahil sa katangahan mo. Nabukod tuloy tayo ng dalawang to. Gawin mo na! Pero Lourdes, hindi ko magagawang pumatay. Sa lahat ng krimeng ginawa natin, ikaw ang lumuluri sa mga biktima mo. Wala akong ginagawa kundi kunin lang ang lamang loob nila para isahog sa lugaw at ipakain sa mga parokyanong lalaki. Pero hindi ko magagawang pumatay ng ganito. At nagre-reklamo ka na ngayon, ha? Kabit ng asawa ko? Tandaan mo, bumabawi ka sa mga kasalanan mo sa akin kaya ginagawa mo ito. Wala kang karapatang magreklamo dahil kung hindi, uubusin ko ang angkan mo. Hala! Patayin mo na sila! Santina, parang awa mo na. Huwag mo kami sasaktan ng nanay ko, Santina.
Alam ko may kabutihan pa sa puso mo. Maawa ka. Hindi ka aswang. Hindi ka halimaw. Tao ka, Santina. May puso. Huwag mo kami papatayin. Maawa ka. Santina, maawa ka! Huwag mo kaming patayin! May panahon pa para magbago! Lourdes, hindi ko kayang pumatay. Maawa ka. Maawa ka sa akin. Sa lahat ng mga ginawa kong pagtulong sa mga plano mo. Sa lahat ng paglalaro mo sa taong walang kamalay-malay. Sa palagay ko naman, napagbayaran ko na ang lahat ng mga kasalanan ko sa pamilya mo. Parang awa mo na. Gusto na! Mahinang nilalang! Kung ayaw mo, ako na lang ang gagawa. Pero tatapusin na rin kita. Wala ka ng silbi sa akin! Miss Anne muling bumalik sa pagiging nakakatakot na aswang si Lourdes at sinakal niya si Santina. Tulungan niyo ako! Tulong! Wala ka ng silbi sa akin! Papatayin na kita! Iwan mo siya, halimaw! Kami ang harapin mo! Melba, ang bitita ng tubig! Iwisik mo na sa kanya! Heto, nanay! Sige! Lasapin mo ang hapti sa balatang binita ng tubig na to para sa lahat ng mga taong biniktima mo! Hindi niyo ako matatalo! Lalapain ko kayo! Melba, anak! Mag-ingat ka! Ikaw na ang target niya! Tumigil ka na, Lourdes! Katapusin mo na! Para sa lahat ng pagpapahirap mo sa akin! Habang hawak ko ang buntot pagi na ibinigay sa amin ni Mang Tano at pinahampas kay Lourdes, halos hindi ako makahinga sa takot. Pilit siyang lumalapit sa amin ni Nanay, naglalaway at sinasabing kami na raw ang susunod. Si Santina naman, ubod lakas na iniunday ang hawak na itak kay Lourdes hanggang sa mabitiwan siya nito. Maya-maya dumating sina Kenneth at Mang Tano kasama ang ilang barangay tanod. Si Mang Tano, hawak ang pana na may tudlang pilak. Bago pa muling makasugod si Lourdes sa amin, pinakawalan niya ang pana. Tumama ito sa dibdib ng aswang at sa isang iglap, napahinto siya. Unti-unting nagbago ang anyo ni Lourdes. Mula sa halimaw na gutom sa laman, naging tao siyang muling humihingal sa lupa. Nakatingin sa amin na parang nagmamakaawa. Sino? Sino kayo? Bakit kayo nandito? Anong ginagawa niyo rito? Ako si Tano, albularyo ng bayan. Matagal na kitang nararamdaman, Lourdes. Hindi mo kasalanan kung ano ka ngayon. May sumpa sa katawan mo. Isang batong itinanim sa'yo para maging kasangkapan ng kasamaan. Anong? Sumpa? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi ako. Tahimik ka muna. Makinig ka sa akin. Sa ngalan ng mga banal na espiritu, sa liwanag ng araw at sa lakas ng kabutihan, pawin ang dilim na lumukob sa katawang ito. Ang init! Ang init sa loob ng dibdib ko! Parang may umaalab! Labas! Labas ka, sumpa ng kadiliman! Hindi sa kanyang katawang yan! Yan ang dahilan kung bakit naging aswang ka. Hanggat nasa katawan mo yan, hindi ka kailanman magiging tao! Hayop ka, tanda! Tama ng kasamaan mo, aswang! Isa ka ng tao ngayon. Pagbabayaran mo ang mga kasalanan mo sa batas ng tao. Hindi! Mas nanaisin ko pang mamatay kaysa makulong! Miss Anne, kinuha ni Lourdes ang itak na ginamit sa kanya ni Santina at saka uundayan na sana ng taga ang sarili para tapusin ang sariling buhay. Hanggang sa nagulat na lang kami nang magdatingan ng iba pang mga aswang, mga lalaki at mga nasa 50 aswang ang nagsidatingan at nilapa nila si Lourdes na noon ay tao na. Nagkaluray-luray at nawakwak ang katawan ni Lourdes, kagaya ng ginagawa niya sa mga biktima niya. Ang mga dumating na aswang, sila ang mga lalaking madalas na kumakain sa karinderya ni Santina. At sila rin ang mga nawawalang lalaki sa barangay.
Sa pamamagitan ng orasyon ni Mang Tano, napawalang bisa ang pagiging aswang nila. Makalipas ang 1 linggo, dinalaw namin ni Nanay si Santina sa loob ng kulungan. Dito ay ipinakwento namin sa kanya kung ano lahat-lahat. Hindi ko na kayang itago, Melba. Aling Pat, ako. Isa ako sa mga dahilan kung bakit nagkaroon ng mga patayan sa barangay. Pero hindi ako ang pumapatay. Anong ibig mong sabihin, Santina? Si Lourdes. Siya ang tunay na aswang. Pero bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ako. Sige, ipaliwanag mo. Noon pa, bago ako napadpad dito, may relasyon ako sa isang lalaki may asawa. Pinangakuan niya ako ng maraming bagay. Iiwanan daw niyang tunay niyang misis. Oo, kabit ako. Pero hindi ko alam ng asawa niya ay si Lourdes. Nang malaman niyang tungkol sa amin, pinuntay niya ako. Akala ko, haharapin lang niya ako bilang asawa ng lalaking mahal ko. Pero iba ang nangyari. Iba? Paanong iba? Sa harap ko mismo, nagbago siya ng anyo. Ang mga mata niya, nagkulay pula. Humaba ang mga ngipin at ang balat niya, nagkulay abo. Ipinakita niyang isa siyang aswang. Sinabi niyang papatayin niya ako at ang buong angkan ko kung hindi ko susundin ang gusto niya. Diyos ko, anong gusto niya? Inutusan niya ako magtayo ng karinderya. Sinabi niyang gamitin ko ang regalo niyang laway. Ilagay ko sa lugaw para sa mga lalaking customer. Kapag nakain nila, magiging alila sila ni Lourdes. Unti-unti silang magiging katulad niya. Mga nilalang ng gabi. Kaya pala halos lahat ng suki mong lalaki parang laging pabalik-balik sa'yo. Oo, dahil sa laway niya. Nilalagyan ko ng laway ng pagiging aswang niya ang lugaw para mahipnotismo ang mga lalaking suki at maging aswang na rin. Wala akong magawa. Bawat pagtanggi ko, binabantay niya akong papatayin pati ang pamilya ko sa Maynila. Pero hindi lang yun. May mas malala pa. Ano pa? Ang mga babae. Kapag may babae siyang gustong patayin, ako ang inuutusan niyang kunin ng mga laman loob. Ginagamit kong sahog sa lugaw. Hindi ko gusto yun. Pero wala akong magawa. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan niya. Diyos ko, Santina! Alam kong wala nang makakapagpatawad sa akin. Pero gusto kong malaman niyo, hindi ko pinili ito. Si Lourdes ang lahat ng ito. Siya ang tunay na aswang. At ngayon na wala na siya. Sana matapos nila ng sumpang ito. Pinatay ko si Lourdes dahil nabalitaan kong pinat sa akin. Pero gusto kong malaman niyo, hindi ko pinili ito. Si Lourdes ang lahat ng ito. Siya ang tunay na aswang. At ngayon na wala na siya. Sana matapos nila ng sumpang ito. Pinatay ko si Lourdes dahil nabalitaan kong pinatay niya ang asawa niya, ang lalaking mahal ko. Wala nang dahilan pa para magpaalipin sa kanya. Hindi mo man siya pinatay, Santina. Tumulong ka sa kasamaan niya. Pero kung talaga nagsisisi ka, harapin mo ang ginawa mo. Tulungan mo kaming ibalik ang kapayapaan sa barangay. Oh, Melba, gagawin kong lahat. Gusto ko na ring matapos ang bangungot na to. Alam kong kailangan kong pagbayaran ang mga naging kasalanan ko. Malaking kasalanan ko sa buong barangay. Pero Santina, may hindi ako maintindihan. Kung gusto lang niya magiganti, bakit pati mga babae pinapatay niya? Bakit parang galit siya sa lahat, lalaki man o babae? Sabi ng asawa niya, kasi may personality disorder si Lourdes. Psychotic siya, matagal na. Sinabi ng asawa niya dati na may iniinom siyang gamot, pero matagal na rin siyang tumigil. Nang mamatay ang anak nila, tuluyang nabasag ang isip niya. May restaurant sila noon, pero nalugi dahil hindi na naaasikaso ni Lourdes dahil sa kalagayan niya. Kaya pala gano'n ang mga mata niya. Parang lagi walang buhay. Oo, galit siya sa lahat ng lalaki dahil sa asawa niya, sa pagtataksil, sa panloloko. Pero galit din siya sa mga babae, lalo na sa magaganda, sa mga inaakala niyang umaagaw ng atensyon ng mga lalaki. Para sa kanya, kasalanan ng mga babae kung bakit nagiging taksil ang mga lalaki. Kaya niya pinapatay ang mga babae at ginagawang parang alipin ng mga lalaki? Oo. Para sa kanya,
Yun ang hustisya. Ang mga babae dapat parusahan. Ang mga lalaki dapat gawing halimaw para maranasan daw nila kung gaano kasakit mawala ng kaluluwa. Nakakatakot isipin na sa likod ng mukha ng isang tao, ganun kalalim ang galit. Kaya pala parang may bigat sa presensya niya. May kung anong hindi mo maipaliwanag. Wala na siyang awa, Aling Pat. Lahat ng yun, ang lugaw, ang mga patayan, ang laway galing sa isip niya. Ako lang ang ginamit niya para magpatuloy ang mga kasamaan niya. Pero tapos na ngayon. Hindi na siya makakapanakit ulit. Sana nga. Sana ito nang katapusan ng dilim sa barangay na to, Melba. Aling Pat. Personal akong humihingi ng tawad sa mga nasabi at naipakita ko sa inyo. Hindi ko alam ang ginagawa ko ng mga sandaling yun. Nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng laway ni Lourdes. Hindi ko sinasadya. Kalimutan mo na yan, Santina. Ang mahalaga, nagsorry ka at handa mong pagbayaran ng mga kasalanan mo. Matapos ang lahat ng kaguluhan, unti-unti ring bumalik ang katahimikan sa barangay San Roque. Wala nang balitang patayan, wala nang misteryosong pagkawala. Parang nabunutan ng tinik ang buong baryo. Muling bumalik ang ngiti sa mukha ng mga tao. Kahit sa mga gabi, hindi na sila takot lumabas o maglakad pa uwi. Si Santina matapos umamin sa lahat ng pagkakasala ay nakulong. Pinagbayaran niya ang mga kasalanan niya bilang kasabwat sa krimeng ginawa ni Lourdes. Sa kabila ng mga luha niya, alam niyang kailangan niyang pagbayaran ng pagkakasangkot niya sa mga krimen ni Lourdes. Kahit biktima rin siya ng takot at pang-aabuso, hindi maikakaila na naging kasangkapan siya sa kasamaan. Pero sa huli, umaasa akong sa loob ng kulungan makakahanap siya ng kapatawaran. Kahit hindi sa iba, kahit sa sarili lang niya. Samantala, ako at si Nanay ay bumalik sa aming karinderya. Muli naming inayos, nilinis at binuksan ang mga bintana na matagal naming isinara dahil sa takot. Sa unang araw ng pagbabalik, halos buong barangay ay kumain sa amin. Melba, pwede na ba ako manligaw ulit? Yan na naman ang tanong mo, Kenneth. Kasi dati sabi mo, magpo-focus ka muna sa karinderya nyo at sa paghahanap ng trabaho. Ngayon na maayos na lahat, baka pwede na magbago ang sagot mo. Oo, Kenneth. Pwede na. Totoo? Hindi mo lang ako inaasar, ha? Hindi kita inaasar. Napatunayan mo naman sa akin na mahalaga ako sa iyo eh. Sa lahat ng nangyari, hindi mo kami iniwan ni Nanay. Nandun ka kahit delikado. Kasi Melba, alam ko namang hindi lang lugaw ang masarap sa inyo eh. Pati puso mo. Special din. Naku, puro bola ka pa rin hanggang ngayon. Pero sige na nga, baka maubusan pa ng customers tong karinderya sa sobrang kilig mo. Basta tandaan mo, Melba. Ngayong pinayagan mo na ako, hindi na ako titigil. Patunayan mo, Kenneth. Pero ang masasabi ko lang, isa kang walking green flag. Makalipas ang ilang buwan, masasabi kong tuluyan ng bumalik ang sigla sa barangay San Roque, Miss Anne. Tahimik ulit ang gabi. At ang mga tao'y hindi na natatakot lumabas. Ang tanging ingay na maririnig mo tuwing umaga ay ang tawanan ng mga bata at ang kalansing ng mga sandok sa karinderya namin ni Nanay. Alam niyo po ba, sinagot ko na rin si Kenneth. Hindi ko na itatanggi sa sarili kong mahal ko na siya. Sa lahat ng pinagdaanan namin, napatunayan niyang hindi lang siya mabait, kundi matatag din. Hindi ko man inasahan pero minsan pala sa gitna ng takot at kaguluhan, doon mo makikilala kung sino talaga ang para sa'yo. Sa karinderya naman namin, mas lalo naming binonggahan ang aming mga paninda. Bukod sa paboritong lugaw, nagdagdag kami ng Goto Special at Goto Supreme. Kumpletong toppings pero presyong pangmasa pa rin. Mabilis ulit dumami ang suki namin at ngayon, hindi lang taga-barangay ang kumakain, pati mga dumadaang motorista. At heto pa, Miss Anne,
natanggap na rin ako sa trabaho sa isang hotel sa bayan. Kaya kumuha na kami ni nanay ng staff para tumulong sa karinderya. Ngayon, nag-iipon na ako para sa plano kong iparenovate ito at gawing cafeteria. Habang sinusulat ko to, naririnig ko si nanay na humahagik-gik habang nakikipagbiroan kay Kenneth sa labas. Napangiti ako. Minsan, iniisip ko, kung hindi siguro dumating si Santina at si Lourdes, baka hindi namin matututunang pahalagahan ng ganito ang payapang buhay. Siguro nga, Miss Anne, minsan kailangan mo nang maranasan ng dilim para mas pahalagahan mo ang liwanag. At ngayon, masasabi kong nasa liwanag na ulit kami. Sa aming lugawan na puno ng halakhakan, sa karinderyang puno ng pag-asa, at sa pusong natutong magmahal ulit. Sana nagustuhan po ninyo ang kwento ko at maalala ninyo ako habang kumakain kayo ng lugaw. Kung sakali man pong mapili ang kwento kong ito, nais ko po sanang mag-iwan sa inyo ng isang katanungan na sana marapati ninyong sagutin sa comment section at magbabasa ako. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ni Lourdes, idadamay din ba ninyo ang ibang mga inosenteng tao kung naging miserable ang buhay ninyo? Kung kayo naman si Santina, papayag ba kayong pagbayaran ang pagkakamali ninyo sa isa pang forma ng pagkakamali? Maraming salamat, Melba. Tunay na nakakaantig ang iyong kwento. Mga tagapakinig, sana ay nagustuhan po ninyo ang kwento ni Melba mula sa Barangay San Roque, Capiz. Para sa mga tagapakinig, kung iisipin, parang lugaw din talaga ang buhay, ano? Simple sa una, bigas at tubig lang, pero kapag pinatagal mo sa apoy, saka mo lang mararamdaman ang tunay nitong lasa. Ganoon din sa buhay. Sa una, parang plain lang, walang spesyal. Pero habang tumatagal, habang nasusubok sa init ng panahon, unti-unting lumalabas ang sarap at linamnam nito. Bago po tayo tuluyang magtapos, nais ko lamang ulitin na nitong mga nakaraang araw ay may ilang channel na lumalabas at kinokopya o ninanakaw ang ating mga content. Kaya't hinihiling po namin ang inyong tulong na i-report ang mga ito. Ilan sa kanila ay Gabi ng Lagim, BDK Pinoy Creepypasta, Bulong ng Gabi at Kwentong Dilim Verse. Tulungan ninyo po kaming protektahan ang aming mga content sa pamamagitan ng pagre-report sa amin kung napapanood po ninyo ang aming content sa mga nabanggit na channel o sa iba pang channels na